Vice President Jojo Binay, Secretary Volz Gasmin, Major General Nonato Peralta, Lieutenant General Jesse De Llosa, members of the Foreign Defense Attaches present, Major Service Commanders, namely Vice Admiral Alexander Pama, the FOWIC, Lieutenant General Emmanuel Bautista, the upcoming champion of the next tournament, Major General Lauro Catalino de la Cruz of the Air Force, Mayor Maurice Dumogan, Congressman Bernie Vergara, Governor Nestor Fongwan, graduates of PMA Bagwis class of 2012, parents and family of the graduates of PMA Bagwis class of 2012, Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, other local government officials, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa isa po sa mga liham ni General Vicente Lim sa kanyang anak, sinuri niya ang demokrasya sa Pilipinas. Sabi po niya, "Our democracy in the Philippines is unilateral. It is only for the benefit, for the freedom, for the rights, comfort, and happiness of each individual member of the nation." I venture to say that 99.9% of our people believe in that kind of democracy. They do not know their obligations, their duties, and the sacrifices that they should give to the state. Close quote. Malinaw po ang pinupunto ni General Lim. Isa sa mga pinakadakilang kawal na nagbuwis ng buhay para sa ating pong bansa. Ang kalayaang tinatamasa natin ay may kakambal na responsibilidad. At ang kaunlarang hinahangad natin ay may kaukulang pagsusumikap. Iyan ang kaisipang sinasagisag ng first rank insignia o lieutenant's triangles na iginawad sa bawat kadeteng magsisipagtapos na pinasimulan ng mismong may bahay ni General Lim, si Ginang Pilar Hidalgo Lim. Ang hamon, susuklian ba ninyo ng kabutihang loob, katapatan at kahandang magsakripisyo ang mga biyayang inihahandog sa atin ng demokrasya? Tiwala ko sa kakayahan ninyong tumugon sa hamon na ito. Iyan ang itinuro sa inyo ng Philippine Military Academy at iyan din marahil ang natutuhan ninyo mula sa mga magulang ninyong nag-alay ng pagod at ari-arian para mairaos ang inyong pag-aaral. Narinig ko na nga po ang kwento ni Mang Mario Pertolano. Walang pagod siyang nagkarpintero upang maabot ang pangarap na makapag-aral ang lahat po ng kanyang mga anak. Pangatlo na po ang nakatapos ngayon, pang-apat po ay nag-aaral sa Batangas State University. At ngayon, nakalipas ang 4 na taon, masuluwag na ng kaunti ang paghinga ni Mang Mario sa pagtatapos ng anak niyang si Nonoy, ang inyong class valedictorian. Kay Nonoy naman at sa buong Bagwis Class 2012, matapos ang masingsing mental at pisikal na pagsubok na matagumpay ninyong nalampasan, huwag sana kayong magugulat kung sasabihin kong congratulations, tapos na ang 4 na taon ninyong bakasyon dito sa Fort del Pilar. Tapos na po ang practice. Simula na ang pagharap sa mga tunay na suliranin ng inyong piniling larangan. Ang pagtugon sa mga tunay na problema ng ating pong lipunan. Panahon na totoong sukatan ng inyong pagkakawal, pagka-Pilipino, at higit sa lahat marahil ang pagkatao. Ang pagharap sa sangandaan. Sa labas ng Fort del Pilar, hindi na lamang mga armadong grupo sa kabundukan o masasamang elemento sa lungsod ang kailangan ninyong labanan. Nandyan ang tukso ng katiwalian. Halimbawa, kung madestino kayo sa mga liblib na lugar at may dumadaan na truck ng troso, ano ang gagawin nyo? Maliwanag sa inyo, bawal po ito. Tatanggap pa kayo ng sobre at titingin sa malayo habang pinapadaos-daos nila ang troso tungo sa ilog. Mulat kayo sa pinsalang dulot ng paggaragasa ng mga dambuhalang troso na umaararo sa mga tulay, lumulunod sa mga bahay at kumikitil sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya ba niyong sabihin, hindi ko tatanggapin yan dahil kapalit ng panandalian kong ginhawa ay ang pangmatagalang pinsala sa aking kapwa. Lagi niyong tatandaan
Bilang kalasag ng ating Estado, kayo dapat ang unang takbuhan at tagapagtanggol ng taong bayan. Kapag pakiramdam nila ay hindi kayo matatakbuhan at wala silang mapapala sa paghingi ng tulong sa inyo, tatakbo sila sa mga nagpapanggap na tagapagligtas. Pero kung nagagawa ninyo ang inyong tungkulin, ang taong bayan mismo ang inyong magiging pinakatapat na kakampi. Huwag ninyong kakalimutan, sa kahit na anong bakbakan, ang laging mananaig ay ang pinapanigan ng taong bayan. Ito mismo ang dahilan kung bakit taon-taon ginagawa rin ng Commander-in-Chief ang bawat class valedictorian ng Presidential Saber. Ang pagkawad ko nito ay sagisag ng tunay na bukal ng kapangyarihan. Mula sa akin na isang sibilyan tungo sa isang unipormadong sundalo. Ang ating lakas ay nanggagaling sa ating pong mga boss, ang mamamayang Pilipino. Naalala ko nga, minsan ko nang tinanong ang aking pong yumaong ina. At ang aking tanong po ay ganito, ano ba ang napapala ng mga nagsasamantala at nagnanakaw sa taong bayan? Kapag nagnanakaw ka, iisipin mo kung saan mo ito itatago. Hindi ka rin mapapanatag dahil takot kang nakawin sa iyo ang ninakaw mo. Aanihin ang bahay na magarbo kung ang kapalit ay ang habang buhay na pagbusisi at masasamang pagtingin ng kapwa nating mamamayan. Hahakot ka ng milyong-milyong pisong halaga na hindi mo rin naman magagastos kasi baka maging dahilan pa ng pagkakulong mo pag iginastos mo ang ninakaw mong pera. Kaya, itatago mo na lang ito. Pero ibang nagtago, naiungkat na rin po natin. Bakit mo hahayaang madungisan ang pangalan mo kung hindi mo rin naman pala mapapakinabangan ang perang ninakaw mo sa kaban ng bayan? Pagkahaba-haba po nung tanong ko, ang sagot ng akin na ay simpleng-simple. Talagang hindi natin sila maiintindihan dahil iba talaga sila iba ang takbo ng isip nila sa atin. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon na subukang unawain ang hindi maunawaan. Iba nga naman ang nagpapatibok sa puso ng tunay na lingkod bayan. Katapatan, integridad at malasakit sa kapwa. Sa mga katangian ding yan, kayo susukatin ng mamayang sinumpaan niyong paglingkuran. At bilang mga kawal na Pilipino, nakaatang sa inyong balikat ang kanilang mapayapang kinabukasan. Maliwanag po, ang paggawa ng tama ang susi sa katatagan ng ating bansa at sa tagumpay nating lahat. At di pat may katumbas din namang pag-aaruga ang inyong mga sakripisyo. Patuloy itong tumatawid sa inyong mga kabaro ang mga reformang inilalatag natin sa tuwid na daan. Batid natin ang hirap ng inyong trabaho. Kaya naman bilang pakilala sa inyong pakikipaglaban sa masamang elemento, pagresponde sa panahon ng kalamidad at pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa, kaliwat kanan po ang mga programa ng pamahalaan upang hindi na muling maging kawawang cowboy ang ating mga sundalo at kapulisan. Tinututukan natin ang inyong pangangailangan upang masiguro na maayos din ninyong magagampanan ang inyong obligasyon sa bayan. Sa kasalukuyan, nakapagpatayo na tayo ng 21,800 housing units para sa ating mga sundalo at pulis sa Luzon. Nakalatag na rin sa taong to at tatakbo po na 15 buwan ang plano, sama na ang pondo ng National Housing Authority na magpapatayo ng karagdagang 31,200 housing units para sa ikalawang yugto ng ating pong programa. Lumalawak na rin po ang saklaw ng programang ito. Makikinabang na rin dito ang mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, na tila nabaliwala sa matagal na panahon. Kasama rin po dyan ang Bureau of Corrections. At ang maganda po dyan, tatawid ito sa inyong mga kabaro sa Visayas at Mindanao. Tandaan na po natin, bago tayo mailuklok sa pwesto, inabot ng 15 taon nila para maabot ang 33 bilyong pisong pondo para sa AFP Modernization Program. 15 taon po, 33 billion pesos. Hindi na po tayo nagkatabuli
Sa loob lamang ng 18 buwan, nakalikom na tayo ng 28 billion pesos at 18 proyekto sa ilalim ng kasalukuyang modernization program ang matagumpay na nating naisakatuparan. Mula sa paglalayag ng ating kauna-unahang Hamilton-class cutter, ang BRP Gregorio del Pilar, hanggang sa mga brand new na combat utility helicopters na roroda sa ating papawirin, talagang tinitiyak natin na may pagkakalob sa inyo ang inyong mga pangangailangan upang higit pa kayong ganahan sa inyong trabaho at mas marami pa kayong matulungan ng mga Pilipino. At para mapapadali ang pagbabantay sa masasamang elemento, pinailawan na rin po natin ang libo-libong sityo. Mantakin po ninyo, base sa datos ng Department of Energy at ng National Electrification Administration, halos 36,000. Ulitin ko po, 36,000 na sityong nasa dilim ang iniwan sa ating na nakaraang administrasyon. Para masubukan kung kaya ngang ipatupad ng DOE at ng DEA ang kanilang proyekto, naglaan tayo ng 1.3 billion pesos upang pailawan ang tinatarget na 1,300 sityos noong last quarter of 2011. Masusing pagpaplano at mahusay na pagpapatupad ng DOE at NEA o NEA. Ang target nating 1,300 na sityo na bibigyan liwanag, naging 1,520 at nakumpleto natin ito sa loob lamang ng 90 araw. Ang dating umabot na 1 milyong piso para pailawan kada sityo, nagawa lamang natin to sa halagang humigit kumulang 700,000 piso bawat sityo. Patunay lamang po ito na sa tuwid na daan, natutugunan natin ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi po in due time, kundi ora mismo. Daling salita po, yung dating tinatayang 1 million, naging 700,000 na lang, nagkaroon po tayo ng savings na halos kalahating bilyon, idadagdag po sa pondo ng pailaw sa taong to, hindi po bababa na 3,000 na namang sityo ang minimum na may kakabit natin sa national grid. Alam kong hindi naging madali ang landas na tinahak ninyo upang maabot ang inyong mga pangarap. Samahan ninyo ako sa pagpapadali sa landas ng kailangang tahakin ng susunod na salinlahi. May mga pagkakataong kumakatok ang tukso para manlamang sa kapwa at lumihis sa tuwid na landas. Subalit kailangan mamayani sa inyo ang kaisipan na sa bawat panlalamang may mga Juan at Juana de la Cruz din kayong pinapahirapan. Kapag nanlalamang ka, garantisadong may piniperwisyo kang kapwa. At kung may mabuti kang ginawa, sigurado rin naman po at garantisado ding may babalik din naman sa iyo at sa ating bayan na pagpapala. Alalahanin po natin, maaabot lamang natin ang ating mga mitiin kung handa natin itong ipaglaban. Sa lahat ng kasapi ng PMA Class 2012 na bagwis, pahalagahan at huwag ninyong kakalimutan ang araw na ito. Sa tuwing nahaharap kayo sa sangandaan, magbalik tanaw kayo sa araw na ito upang sariwain ang tunay na dahilan kung bakit ninyo piniling maging bahagi ng institusyong ito. Kung bakit ninyo piniling maging kawal na Pilipino. Kung bakit ninyo nagawang lampasan at pagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa Philippine Military Academy. Hari nawa, pagkalipas ng ilang dekada, at kayo naman ang sasalubong sa mga bagong kadete ng PMA, maaari ninyo silang titigan ng walang pag-aalinlangan at sabihin sa kanilang, mas maayos ang kalagayan ninyo at mas matagumpay at mas may ginagalang ang mga kawal ngayon. Dahil sa abot naming kakayahan, ibinigay namin ang aming puso't lakas, hindi paminsan-minsan, kundi palagi, para sa mas maginhawang kinabukasan ng ating tunay na mga boss, ang taong bayan. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat. Makakalain po nyo, nakalimutan ko to. Pinaalala tuloy ng SND. In observance of the time-honored tradition of the Philippine Military Academy on the occasion of the graduation of PMA Bagwis Class 2012, I, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines,
as recommended by the Superintendent PMA effective today. Granted, this 18th day of March, in the year of our Lord, 2012, at the PMA, Fort General Gregorio H. del Pilar, Baguio City.